Jus Yesus gracias diserakus pada prasada marana Yesus gracias sedet ramos marabara gracias Rama saprabi dat ramos Yesus rama ramos gracias di gracias dar asal terus yerekus mar asal terus yerekus ya rasul da marabatan pesan desudi ya rasul kosmal beratama gracias Dios Yesus gracias Rama subara batarasila trama gracias de Rama sapranes de rasul krusi da trama ta prata Rama ta prasisa gracias de rasul rasul da harama iya sada trauma Kristus gracias da rasul Yesus rasa marabatan sana trama ama Rasida trogo sada trama sopra sada trama Ramo para sada Yesus terus Yesus Ilahada Muhammad ila rasida trasi ila Allah walhamdulillah ila rasid la ila rasida trasi la ilaha illa rajitus ya alhamdulillah walhamdulillah la ilaha illa walhamdulillah ila rasid Yesus Kristus Yesus ang bubuti sintaw ko lo au hi sa to sang bubu ai sa sana ko isa sang bubu buha ya sao lo kong ko bubu tu sinta isa lo kong ko bubu ya san sao lo kong ko isa sang ko bubu bubu ya san sao lo kong ko bubu isa kong ko bubu ya san lo kong ko bubu isa san sao lo kong ko isa lo kong Sa kau bui sesensa, ya solo kongko, soko ya solo, ya solo kongko buho, solo kong sisa sangko. Salamat Panginoon Diyos. Sa simula at katapusan, sinasamba ka naman itong araw nitong Huwebes. Sa 26 na Mayo, araw na napakagandang araw.
sa iyong espiritu at katotohanan na sa buhay namin ngayon, ikaw lamang po ang pag-asa namin. Espiritual, material na bagay, lalo na sa bagong halal namin na Presidente, Ferdinand Romualdez Marcos, BBM o sa kay Vice President Sara Duterte, na ipagdadasal namin sa iyo, Ama, na mag-guide po siya ng iyong banal na espiritu, na maalis na ang mga galit, samaan ng loob, tanong, reklamo sa bansa namin. Kundi ang pagkakaisa, justisya simulat sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. Pagkariin mo sa amin ang kapayapaan, pagsasama-sama namin para sa pag-unlad ng bansa namin, Pilipinas. Huwag mong pairalin ang mga sama ng loob, galit o pangungutya o tanong, reklamo. Dahil sa batas po, walang tanong, walang reklamo. Legal kami sa gobyerno, legal kami din sa Diyos. Illegal kami sa gobyerno, illegal din kami sa Diyos. Kaya walang hihigit sa batas. No one is above the law. And ignorance of the law excuses no one. Kaya po, Ama, pagtibayin mo po itong President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. BBM po, at si Vice President-elect Sara Duterte, Inday Sara, na mag-tandem sila sa justisya, sa kapayapaan, kasaganahan, na maibalik itong bansa nito na isang mapayapang bansa, at makamtan namin ang kayamanan na sa simula at katapusan na ipinangako ng magbabaya manama o Diyos na makapangyarihan o ni Allah. Walang kayamanan kung wala kaming justisya, walang kayamanan kung wala kaming kapayapaan, at magkaisa kami ang gobyerno at ang tribo din. Dahil may batas kayong binigay, Republic Act 8371, that will give justice to humanity sa bansa natin kundi sa buong daigdig. Ito pong batas nito nagbigay ng kasiguruhan sa kabundukan, kapatagan, kadagatan sa ating mga lupain. Dahil nandyan lahat ang kayamanan, natural resources. At sa panahon nitong kay President-elect Bongbong Marcos, na maganap ang dapat na maganap na justisya sa kabundukan, kapatagan at kadagatan sa buong Pilipinas, na maghari ang justisya, kapayapaan, na maging konsensya kami sa mga injustices na ginagawa, at magkaisa kami sa kapayapaan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na mangunguna ang Pilipinas sa kapayapaan, justisya po. Dahil may batas na po tayong Republic Act 8371, April 1997, nagbigay ng kasiguruhan ng ating paniniwala sa Diyos, information dissemination on administration of justice. Dahil simula sa kabundukan, kapatagan, kadagatan, ito'y ancestral land, ancestral domain or public domain na iniwan ng Panginoong Diyos sa tribo, panggobyerno ng tribo since time immemorial, na kinikilala ngayon ng batas, Republic Act 8371. Kaya mayroon tayong diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate,
no visa to any countries, especially Islamic countries. Bakit po wala tayong visa sa ibang bansa, iba-ibang bansa? Dahil ang Pilipinas po ang pinakamayaman sa buong mundo. Sunod ang Pilipinas ang mangunguna sa kapayapaan, kasaganahan. Dahil ang Pilipinas, ang Mindanao, ang lupang pangako. Ang nagbigay ng kasiguruhan ng lupang pangako po, itong IPRALO. Kaya lagi kong sinasabi, IPRALO will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Dahil batas na po ito ng inang kalikasan, batas ng hangin, tubig, lupa at apoy, na siyang apat na elemento na sa katawan ng tao. Dahil ang katawan ng tao may sovereignty at immunity through constitutional rights at saka indigenous rights. Ang katawan natin, templo ng Panginoong Diyos, templo ni Allah. Kaya purihin ka, O Diyos na makapangyarihan. Purihin ang iyong espiritu. Purihin ka sa lahat ng buong mundo. Purihin ka namin at pasalamatan sa bagong presidente namin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. or BBM. Sampu na mga mahal mo sa buhay, sa mga magulang mo, sa pamilya mo. Congratulations po. Tuloy-tuloy ang aming pagdadasal sa iyo, BBM. Wala pang eleksyon, ganun din. Lalong palakasin natin ang pagdadasal natin sa Panginoon. Nagyahan ka ng banal na espiritu na mga desisyon mo may divine intervention. Hindi biro ang boto binigay ng bayan sa iyo. Kaya makonsensya ka sa mga injustices sa bansa natin. Katulad din sa ating Vice President-elect Sara Duterte. Konsensya ka, Vice President Sara Duterte, sa boto mo. Grabe ang sobra-sobrang boto. Ibig sabihin, ang pagka-presidente nyo at pagka-vice president, talagang ang Panginoong Diyos nang pumili sa inyo. At ito ang pinakamagandang eleksyon. Natural yan, may mga salungat na tao. Dahil ang gusto ng tao, hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng tao. Kaya, intindihin natin, gumawa lang tayo ng mabuti. Sa gobyerno, sa pribado, sa mga purin, sa lahat ng tribo sa buong Pilipinas. Maging mapayapa lang isipan natin, damdamin natin, maging law-abiding citizen po tayo. Nang sa ganun, pagharian ng ating gobyerno ng Panginoong Diyos. Huwag natin pairalin ang galit, sama ng loob, patanong reklamo. Kundi bigay natin sa Panginoong Diyos. Bigay natin kay Allah. Ang katanungan natin, reklamo natin. Sama ng loob, galit at paghiganti. Dahil ito nagpapahirap ng bansa natin. Sa araw nito, payapain natin ang ating isipan. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan. Purihin ka namin sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. Dito sa bayang pinili mo, lupang pangako. Salamat sa pagkakataon. Kahit sa Facebook Live, online po tayo. Pero buong Pilipinas, buong daigdig. Salamat po dito sa Facebook. Naway magamit natin para sa kabutihan ng ating bansa, ating kapwa, at sa buong daigdig. Napakalaking bagay po ito. Kahit nasa bahay lang tayo, magsalita tayo sa buong daigdig. Hindi na kailangan mag-ikot-ikot pa tayo sa bahay-bahay,
sa munisipyo, sa bayan, kundi buong daigdig na ang communication natin through media, social media po. Gagamitin natin ang social media para sa kabuti ng bayan natin, ng buong daigdig. At tayong Pilipino ang manguna sa kapayapaan, kasaganahan. At dito na makamtan natin na hindi na tayo mangungutang sa ibang bansa. Interes pa lang ng pira ng bansa natin, hindi na natin maubos. Magkaisa lang po tayong Pilipino. Huwag natin pairali na magkahiwalay-hiwalay tayo. Dahil walang ibang makatulong sa bansa natin kundi tayong Pilipino. Kahit anong isip mo, walang ibang makakatulong sa bansa natin kundi tayo lang Pilipino. Lalo na sa gobyerno natin, maging responsible tayong Pilipino para maging responsable din ang ating presidente. Kaya sabi nga ni BBM kagabi, ipagdasal niyo ako. Tulungan niyo ako, ipagdasal niyo ako na maging maayos po ang administration. Lahat naman tayo, wala tayong pag-asa kung wala tayong pagdadasal. Yan lang ang Panginoong Diyos lamang talaga ang pag-asa natin. Wala man tayong mabasahan dito na tao. Kaya sa April right to self-governance, marunong tayo maggobyerno ng sarili natin. Hindi tayo pumasa ng kaligtasan sa kapwa natin, sa magulang natin, sa reliyon natin, sa asosasyon natin. Dahil ang kaligtasan po ay isang personal po. Kaya araw-araw kayong manonood dito sa Facebook Live natin. Alas 7 hanggang alas 9. Dito natin maramdaman dahil imimensahe sa atin ng Panginoong Diyos kung anong dapat gawin natin sa buhay natin. Dahan-dahanin natin makilala ang sarili natin. Dahan-dahan natin makilala ang ating Panginoong Diyos na totoo, na siyang hustisya. God is justice. Kahit anong pang paniwala mo sa Diyos, kung injustices ang mga ginagawa mo, walang mangyari sa buhay mo. Puro sama ng loob, galit, tanong ang reklamo. Nakita na ninyo yan. Hindi pa tapos ang counting sa Comelec, nagreklamo na, nagrally na. Lalo na naproklama si President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at si Vice President-elect Sara Duterte. Doon din naglara, grabe ang rally. Isipin mo yan. Kung yung mga tao niyan ang susundin natin, ayaw ko ano mangyari sa bansa natin. Puro reklamo. Hanggang ngayon, puro reklamo pa rin. Yan ang bunga ng kahirapan natin. Tanong, reklamo, sama ng loob. Sama ng loob, galit. Talagang sakit at parusa ang tatanggapin natin. Kaya tulong-tulong tayo. Paano natin suportahan itong administrasyon ni BBM? Dahil kung katakot-takot din na hirap na inabot itong pamilya nito. Dahil sa mga tao na yan, mga reklamador. Kaya sabi ni General Ver nung rally sa IDSA, Sir, ready na po ang Marines, ang Air Force, Police po. Bubumbahin na natin ang IDSA. Anong sabi ng President Ferdinand Marcos? Huwag. Kahit maliit na baril, huwag kayo magpaputok. Kung kailangan ako bababa ako. Bumaba siya ng Malacanang na tahim. Ngayon itong IDSA, nagmaya sila. Kasi divine intervention na daw. Justisya na daw. Pero ang totoong bayani nung time na yon, si President Marcos, dahil bumaba siya na walang taong mamatay. Yan ang bayani.
Pero itong EDSA, sigawan daw sila dahil nanalo na daw ang totoong kapayapaan sa Pilipinas. Grabe ang pagmaya nila, pero puro sama ng loob, galit at tanong. Lahat ng mga kayamanan, pinakailaman nila. Napakasama ng tingin nila kay President Marcos. Ngayon, binigay naman sa inyo ang naramdaman ng pamilya Marcos. Kung gaano kasakit ang ginawa niyo. Kaya naniniwala ako na si BBM maging maayos ang kanyang pamahala sa bansa natin as a servant of our country. Dahil katakot-takot din na danas nila ng kahirapan kahit nasa ibang bansa sila. Hindi biro din nangyari sa kanila. Napakasama ng tingin ng ibang bansa sa kanila, lalo na sa bansa natin. Katakot-takot din na hirap inabot nila. Hindi rin sila nakinabang sa mga kayamanan. Dahil kinuha ng presidente at hindi na alam ngayon kung nasaan yung mga ginto yan, kayamanan, property. Pinagigiba ang mga property. Kayon maramdaman nyo. Nasa mga tanong, reklamo nyo, pagrarally nyo, ang Panginoon Diyos hindi pabayaan ang bansa natin. Dahil ang bansa natin ay isang banal na bansa. Sabi ng Santo Papa, this country is a blessed country. And this country is the richest country in the world. Isang mayamang bansa ito sa buong daigdig. At banal po itong bansa natin. At sa unang panahon, ang Mindanao sinasambayan ng iba-ibang bansa. Tao pa hindi mo sasamba dyan. Hindi po biro. Ang pangako ng Panginoong Diyos na magbabaya kay Kanaon. Kanaon, hindi na Kanaon ang pangalan mo ngayon. Ang pangalan mo ngayon, Manubo na. Ibig sabihin ang Manubo, pangako, na ngayon mahirap ka. Pero pagka dumating ang hustisya dito sa bansa natin, mabaligtad Kanaon, Manubo, ikaw na ang pinakamayaman sa buong daigdig at magkaroon ka ng buhay na walang hanggang, na wala ng kamatayan. Yan ang pangako sa Mindanao. Maunay saad sa Mindanao. Unang karoon, panahon na, kita ang taga Mindanao. Sugod ungo na to, ang klase-klaseng hirap ng Mindanao. Lupang pag-ako. Sinimulan ito ni Presidente Duterte. Sinira niya ang klase-klaseng politika. Sinira niya ang klaseng mayayaman na nagkukontrola sa bansa natin. Katakot-takot na hirap natin, lalo na sa Mindanao. Katakot-takot na druga, katakot-takot na rebelde, sa tulisan, katakot-takot na korupsyon sa gobyerno. Habang kinakalaban ni Presidente Duterte ang korupsyon, lalong lumala ang korupsyon. Kinakalaban niya ang druga, lalong lumaki ang druga. Ganyan ang tao. Puro injustices ang nangyari sa bansa natin. Maawa tayo sa sarili natin. Huwag natin itolerate itong ganitong mga injustices sa bansa natin. Kawawa ang ating mga anak. Sa mga schools, dapat yan ituturo ang tama na kultura, pamatasan ng bawat estudyante sa buong Pilipinas. Simula sa kinder, elementary, hanggang colleges mo.
lalo ito mga university ng bansa natin, puro rebuilding. Ang lalaki pa ng binabayaran na tuition fee. Tinuturuan yung mag-rebuilding against government. Kaya yan, mahal namin na Vice President Nick Sara Duterte, yun ang babaguhin natin. Ang edukasyon natin, number 1, marespeto ang ating kultura. Dahil ang ating kultura protected by IPRA law and secured by IPRA law. Simula sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. This is ancestral land, ancestral domain, public domain by God. Malaking bagay yan maging secretary ka sa Department of Education. Dahil ngayon, kahit sa mga Facebook, puro kalaswaan. Puro di maganda. Dapat gamitin nyo ang Facebook na maka-inspired sa kapwa natin, lalo na sa bansa natin. Huwag nyo gamitin ang Facebook sa mga pagsalungat sa magulang, salungat sa gobyerno. Dapat gamitin nyo ito na maka-inspired sa kapwa-tao natin, sa kapwa Pilipino natin, sa buong daigdig, na mayroon tayong kultura na gobyerno ng Diyos sa simula at katapusan. Custom and tradition, customary law is a decision maker and a peacemaker. May pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan, dapat alam mo ang IPRA law. Dahil ang IPRA law nagbigay ng kasiguruhan ng paniwala natin sa Diyos. Noon naniwala tayo sa Diyos, pero nabigyan ba ng kasiguruhan na ligtas ka? Ngayon sa Republic Act 8371, IPRA Law 1997, may kasiguruhan ng paniwala mo sa Diyos. Bakit po? Itong bansa natin ay isang banal na bansa. Itong bansa natin ay pinakamayaman sa buong mundo. Lahat ng kayamanan, ancestral domain, ancestral land, public domain, is secured by IPRA law. No development sa ancestral land all over the country without free, prior, informed consent. No printing of currencies unless there is a certificate of origin. Basel Compliance 5 International Banking System. Only the tribe who is practicing customary law makapagbigay ng free, prior, informed consent. Saan galing ang ginto mo? Saan galing kayamanan mo? Saan galing ang pira mo? Pagka walang certificate of origin ang pira mo, walang halaga yan. Kaya lahat ng kayamanan, no printing of currency sa bansa natin, sa buong daigdig, na walang tinatawag na certificate of origin, Basel Compliance 5 International Banking System. Yan lang ang magkakaroon ng gold backup po. Although may ginto tayo sa bansa natin, sino magbigay ng certificate? Certificate of origin. Only the tribe. The tribe who is practicing customary law. A tribe who is practicing customary law is a decision maker and a peacemaker. At binigyan na kayo ng ebidensya sa mga kaso, mga kriminal o naman sa ancestral land. Nagkaroon tayo ng jurisprudence sa Supreme Court sa IPRA law. Hindi po ang jurisprudence sa IPRA law. Sa mga kaso, lalo na sa kaso ni Governor Cagas ng Davao del Sur. Sa iba pang mga kaso sa Palupa, lahat yun na-dismiss ko ang lahat ng kaso sa Supreme Court in 72 hours sa administration ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaya saludo ako sa iyo, mahal na Presidente Rodrigo Duterte.
Lahat ng kaso ko sa panahon wala panalo. 2016 pa lang kaupo mo lang pagka-presidente. Kaso ni Gobernador Cagas, almost 3 years na kulong. Pero na-dismiss in 72 hours. Hindi na kaya na 72 hours sa Supreme Court dahil 3 judge nag-inhibit. Pero more than 2 months. August 3, 2016, labas siya sa kulungan dahil sa April. Sabi ko nga, April will give justice to humanity. Kahit nakakulong ka dyan, manood ka. Pagka nakumbinsi mo ang sarili mo na there is justice through constitutional rights, through indigenous rights, padalhan kita ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate. Pagka hindi ka pinalabas diyan sa kulungan, kakasuhan ko yung warden mo. Ganito katindi. Kaya knowing ourselves is knowing our God. Kilalanin mo sarili mo. Pagka nakilala mo na sarili mo na may justisya ka pala, hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos ang kasalanan, kundi ang tinitingnan ng Panginoong Diyos na buhay tayo. Dahil nagkakasala tayo dahil sa mga foreign intruders, sa mananakop sa bansa natin. Dahil noong unang panahon, ang tao dito sa bansa natin hindi namamatay. Katunayan yan sila na rapture sila, apo mungan, apo baybayan, apo tulalang. 1,000 years ang mga edad nila. Hanggang ngayon hindi sila namatay, pero before judgment, babalik sila sa bansa natin. Babalik sila sa Mindanao, sa lupang pangako. Kaya ito, binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng IPRA o Republic Act 371. Information Dissemination, Administration of Justice. Dahil hustisya na ito sa kabundukan, kapatagan, kadagatan, ng hangin, tubig, lupa at apoy. Kaya magpasalamat tayo sa magbabaya sa manama kay Allah sa Panginoong Diyos na dumating ang hustisya dito sa bansa natin. Ngayon binigyan tayo ng President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte. Congratulations po sa inyo. Nagmaya ang kalangitan, kawanangan, buong universo at ang lahat ng bansa nagmaya sila. Dahil nakita nila ang paghihirap ng Marcos simula nung napaalis dito sa bansa natin. Pero 1980, sinabihan ako ni President Marcos. 86 sila bumaba. 1980, uwi ka sa Mindanao, hanapin mo ganitong tao. Matanda niyo. Pagka nadala mo matanda dito sa Malacanang, hindi na ako maalis pagka-presidente. Sabi ko, Diyos ba yan, sir? Matanda namin. He is not God, but He is gifted by God. Lahat ng sinabi niya sa buhay ko naging totoo. Baka bababa ako ng Malacanang na wala akong madala. Siyempre, kahit paano na pag-aaral niya ako. At may laki ng utang na loob ko sa kanya. Masakit sa loob ko na bababa ang presidente sa Malacanang. Pero wala akong magawa. Pumunta ko sa Mindanao, pero sabi niya, kung wala nang matanda, pag-aralan mo ang batas ng tribo ng Manobo. Ano sir itong batas ng Manobo, sir? Ito ang batas ng Diyos na iniwan sa mga ninuno niyo, mga apo niyo. Kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Sikapin mo maintindihan ang batas ng tribo ng Manobo. Oras maintindihan mo, sikapin mo maintindihan ng gobyerno kung wala na. Oras maintindihan ng gobyerno ang batas ng tribo. Uunlad ng Mindanao, uunlad ng bansa natin at makilala tayo sa buong daigdig. Sabi niya, this nation will be great again. Kaya ikaw, President-elect BBM Ferdinand Romualdez Marcos Jr.,
pagkakataon mo na ito. Hindi lang kami magdadasal sa iyo, sa Diyos, para sa iyo, kundi tutulong kami sa administrasyon mo. Dahil lahat ng Pilipino, all of us Filipinos, Christian, Muslim, Unitibo ka, has the right to invoke IPRA law. Hindi yung sasabihin nyo na hindi nyo alam ang IPRA. Sa Unitibo lang yan. Batas na po yan, Republic Act 371, IPRA Law 1997. All of us Filipinos, Christian, Muslim, o kahit foreigner na Pilipino na, has the right to invoke IPRA law. That will give justice to our country, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Kaya huwag natin patigasin ang isipan natin, damdamin natin. Wala nang tanong, walang reklamo, kundi maging law-abiding citizen po tayo. Yun lang pakikiusap ko. Nang sa ganun, mapigilan itong klaseng kalamidad sa bansa natin. Mapigilan itong mga druga sa bansa natin. Mapigilan itong mga rebelde sa bansa natin. Mapigilan natin itong mga foreign intruders sa bansa natin na sirain ang bansa natin para maagaw na Manila ang ating karapatan at kayamanan natin sa bansa natin. Alam na natin, katakot-takot na hirap natin nang umalis si President Ferdinand Marcos Sr. dito sa bansa natin. Buong pamilya nila kung gaano kasakit, anong nangyari sa bansa natin. Klase-klaseng tulisan, korupsyon, patayan dito, patayan doon. Ang mahirap yung maghirap, ang mayaman, yayaman. Hindi pa tayo natuto. Mahiya naman tayo sarili natin. Masyadong garapal na tayo. The only Christian nation sa buong Asia. Dapat tayo, Kristiyanos tayo. Maging peacemaker tayo. Sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Kaya talagang hindi pagtataka. Sabi ni Poncio Pilato, sinong gusto niyong palayain? Si Barabas o si Jesus? Yung sumisigaw kay Panginoon Jesus na nagpupuri sa araw ng palaspas. Yun din ang sumigaw, si Jesus ipako sa cross. Si Barabas palayain. Ganyan tayong tao. Kaya marami na akong hinarap na kaso sa gobyerno. Mayroong tribo na tinulungan ko. Hanggang dumating kami sa Vice Governor's Office. Tapos pagdating sa hukuman, dininay ako niya dahil sa illegal mining. Dahil takot siya na matanggal ang kapatid niya as mandatory sa NCIP. Dahil kung sunod-susunod, mahigit 50,000 isang buwan. Kaya kumampis siya sa NCIP, hindi sa akin. Yung kaso dyan sa Surigao Sur, Surigao del Norte, sa illegal mining. Nitibo ka. Tinanggi mo ko sa hukuman. Kaya ngayon, ayaw kong tumulong sa tribo na walang request sa akin. Hindi pwede yung istorya lang. Kahit saang hukuman, o sa gobyerno man, o sa tribo man, o sa foreign, kailangan mag-request kayo sa akin. Kaya pagdating sa hukuman, itatanggi mo ako. Yung request mo ang isampal ko sa mukha mo. Kayo pa tinutulungan, kayo pa mga illegal mining. Nitibo kayo. Pero nitibo kayo, kahit nitibo kayo, illegal mining pa rin kayo. Swerte nilang Vice Governor Alameda nakaintindi. Tulong lang sa akin, i-deny mo pa ako. Yan, kaya manood kayo araw-araw sa information dissemination sa IPRA law through administration of justice. Dahil pagka inintindihan nyo yung karapatan nyo,
na magbigay ng hustisya sa sarili mo kahit anong kasalanan mo pa. You will be liberated from injustices of this country. Batas na po ito. Itong batas nito nagbigay ng kasiguruhan ang ating paniniwala sa Diyos. Dito sa lupa, may hustisya ka na, may kaligtasan ka na. Wala kang kaligtasan dito sa lupa, sa gobyerno natin, wala ka rin kaligtasan sa langit. Dahil ibinigay ang Republic Act 8371 Ipralob 1997 to give justice to us in this country, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Kaya we are issuing diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate para ma-liberate ka from any injustices from this government or to other countries. Kaya hindi hawak ka lang ng diplomatic immunity certificate, hindi mo alam. Kaya makinig kayo. Lahat ng kaso mo, criminal or civil, dito sa gobyerno, maintindihan mong karapatan mo, constitutional rights, indigenous rights, liberated ka from any injustices dito sa bansa natin. Kahit sa mga relihiyon, walang nang sumisigaw ng hustisya. Dahil ang hustisya natin is secured by Republic Act 8371 ng batas na po. Hindi pwede sabihin na hindi ko alam yan. Yung tao magsabi na hindi ko alam yan, ignorante sa batas. Marunong ka bumasa o hindi, kailangan alam mo ang batas at huwag kang mangunguna sa batas. No one is above the law. Kayong mga prosecutor, judge, fiscal, kayong mga abogado, kaming tribo, wala kaming abogado. Ang abogado namin ang Panginoong Diyos. Base po sa batas Republic Act 8371 that will give justice to humanity, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Nagkaroon na tayo ng Supreme Court in Bank Decision, United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Binigyan na ng kasiguruhan ang kaligtasan natin, paniniwala natin sa Diyos, at no visa to any countries, especially Islamic countries. Bakit po? Ang Islam hindi nagbabago ng paniniwala kay Allah. Hanggang ngayon, lalo ang Kingdom of Saudi Arabia. Kaya nagdoon ang Mecca. Pero ang atin, paniniwala sa klase-klase nating relihiyon, pabago-bago. Pati Biblia binabago-bago. May translation ni ganito, may translation ni ganyan. Kaya ang buhay natin, pabago-bago din. Pabago-bago din ang kalamidad sa buhay natin. Kaya ang kingdom, ang Islamic countries, pagka dumating tayo doon na may diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate ka, red carpet ka sa hari. Dahil tayong Pilipino, ang nakatira una dito sa bansa natin, mga hari, mga reyna, mga prinsesa, na yung kaharian na yan, secured ngayon by Ipralo. Hindi mga kaharian ng mga emperador. Kaharian ng mga emperador, mamamatay tao yan. Tulisan yan, kinukuha nila mga kayamanan sa ibang bansa. Pinapatay ang mga tao. Hindi kaharian ng Diyos yan. Tapos kontrolin tayo nga ng mga emperador na naman. Huwag kayo maniwala niyan. Anak sila ng mga emperador. Hindi nyo alam ng mga emperador, mga tulisan yan, mamamatay tao yan. Yan naman gusto maghari sa bansa natin. Tapos kalabanin nyo si President Ferdinand Marcos.
Senior. Kalabanin nyo yan. Kung masama si President Marcos, lalagay sana niya yung kayamanan niya sa pamilya niya. Hindi niya nagay kahit pa sarili niyang kayamanan. Ilinagay niya sa last will testament niya for the Filipino people. Para sa lahat ng Pilipino. Yan ang pag-isipan natin ngayon. Kailangan po natin pagkakaisa. Tulong-tulong tayo. Yung mga masamang tao, rebelde, kung sino man yan. Huwag kayong sumama dyan. Huwag nyo patirahin sa simbahan ninyo. Huwag nyo patirahin sa lugar ninyo. Kaya tayong tribo sa buong Pilipinas. Huwag kayong magpatira ng mga rebelde sa kabundukan. Subukan nyo mga dato na magpatira kayo ng mga rebelde sa kabundukan. Puntahan namin kayo. Kayo mga dato, proteksyonan nyo ang ancestral ninyo. Protektahan nyo ang mga tao ninyo, mga membro nyo sa tribo. Huwag kung sinong papasok dyan, papasukin nyo. Na walang pahintulot ng diwata na magbabaya ng manama. Ng mga apo. Hindi pahintulot ni gobernador, ni mayor, o ni military, o pulis. Pahintulot ng ating mga apo. Dahil ang isang tribo, isang gobyerno yan. May sarili kayong tradisyon. Ang isang tribo na hindi makadesisyon ng kanyang tribo ay madali kayo pasukin ng mga sasamang elemento. Sundin nyo ang mga babaylan ninyo, mga propita ninyo, kung anong mensahe sa tribo ninyo. Hindi pupunta naman kayo kay BBM, hingi ng tulong. Si BBM ang hihingi ng tulong sa inyong tribo. Dahil dyan sa tribo ang ating kayamanan, mga bunkers natin, mga ginto natin, natural resources natin, nandyan. Si BBM ang hihingi ng tulong sa atin. Hindi tayo pupunta kay BBM na hingi tayo ng tulong sa kanya. Si BBM isang servant ng bansa natin. Paano tayo servisyohan ni BBM kung hindi natin alam ang karapatan natin? Magpalakas naman kayo kay BBM. Kailangan si BBM malakas sa atin. Malakas si BBM sa atin basta responsable tayo na Pilipino. Responsable tayo na tribo. Responsable tayo na relihiyon. Pagka irresponsable tayo, irresponsable din si BBM. Yan ang prinsipyo natin. Huwag natin pairalin na kamag-anak ko si BBM. Kamag-anak ko si Vice President Sara Duterte. Walang kamag-anak, walang kapatid, walang pamilya sa batas. Huwag natin pairalin yung emosyonal natin. Dahil bumuto ko kay BBM, kailangan si BBM tulungan ako. Bigyan ako ng magandang posisyon. Huwag mo i-demand sarili mo. Bayaan mo si BBM, matuklasan ka. Kung sino ka na tao, kung tulisan ka ba, mabuti ka ba, masama ka ba, corrupt official ka ba, o kung ano ka. Ano siya magtuklas sa atin? Responsable ba tayo na Pilipino o irresponsable? Huwag natin ulitin yung dating mga administrasyon na palakasan ng system. Kailangan tuklasin ni President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tuklasin niya kung sino ito mga nitibo na responsible tribe na makadesisyon sa kanilang tribe, makadesisyon sa kanilang mga tao para magkaroon ng progreso. I-assist kayo ni BBM sa jurisdiction ninyo kasi nasa ancestral land tayo, ancestral domain, public domain. Dapat i-assist tayo ng gobyerno, lahat ng branches of government para itong kayamanan natin sa kabundukan natin, pagkikinabangan ng bansa natin. Hindi yung makipag-usap kayo ng mga foreigner para kunin ang natural resources ninyo, o ginto ninyo. Ngayon, alipin pa rin tayo.
part of economic sabotage. Kasi hindi ko alam, nitibo ako, anong hindi alam. Marunong ka bumasa o hindi. Lalo na sa tribo. Itong tribo na walang mga babaylan, walang mga propita, sariling dato-dato daw. Delikado yan. Pwede niya ibinta ang tribo niya, kababayan niya. Kaya kami, at sa totoo lang, ayaw kami pag-aralin. Dahil pagka kami nakapag-aral, binibinta namin ang karapatan namin. Binibinta namin ang aming tribo. Binibinta namin ang mga natural resources namin sa kabundukan. Lalo yung mga bunkers niyan. Binibinta namin sa mga foreigner. Pero kung wala kaming pinag-aralan, inosente kami dyan. Kaya nung nagkita kami ni Mrs. Imelda Romaldez Marcos sa Pasay, sa ritual sa Karmapa, 2006. 1986 nawala dito. After the ritual sa Pasay, sa Philippine International Convention Center, after the ritual ng Karmapa, sabi niya sa akin, sabi ko, "Ma'am, have you remember me, ma'am?" Sabi niya, "Yes, Lito. Pinahanap ka sa akin ng presidente sa California, 1986. Pero hindi ko alam ang address mo sa Mindanao." "Bakit po, ma'am?" "Sa'yo daw iniwan ang kayamanan sa Mindanao." "Naku, parang awa mo." Hindi ko po alam yung kayamanan, ma'am. Ang alam ko na kayamanan, ma'am, na iniwan ni Presidente Marcos sa akin, itong batas ng tribo. Kaya naging gobernador po ako ngayon sa tribo dahil kay President Marcos. Ito po ang utang na loob ko, ma'am. Kahit katakot-takot, hirap inabot ko. Pero maging gobernador sa tribo, ma'am, hindi biro. Dahil kay President Marcos, naging gobernador ako sa tribo. Tapos, nag-ritual sa PICC. Kinabukasan ako naman nag-ritual sa Manila Hotel. Nandun din si Madam First Lady Imelda Romaldez Marcos sa 4th floor sa Manila Hotel. Pero yan, hindi ko inano yan. Kasi yan ang buhay ko. Ang pamilya ko, kayong sumusunod sa batas. Kasi sa batas, no one is above the law. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos, sa buhay. Mundo katakot-takot, nahirap din ang pamilya Marcos. At ngayon, binigay mo ang pagkakataon sa kanyang anak kay BBM, ang pamamahala ng buong Pilipinas. Ipagdadasal po natin sa kanyang pamamahala. Giyahan siya ng banal na espiritu. Giyahan siya ng mga apo. Nasa right direction siya. Napairalin talaga niya ang justisya sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. Luzon, Visayas, Mindanao. Na wala siyang pipiliin kung anumang politika, anumang tribo. Na justice shall prevail in this country. At magkaroon tayo ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng kasaganahan. Anumang kayamanan sa bansa natin, sa buong daigdig, pakikinabangan na ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong daigdig at banal na bansa. Kaya nag-issue tayo ng Diplomatic Immunity Sovereignty Certificate po dahil tayo ang pinakamayaman na bansa. At secured po yan ng Republic Act 371, April of 1997. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos, sa pagtatag mo, pagpili mo kay BBM, President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 10 ng mamahal mo sa buhay, sa lahat ng tumutulong sa iyo, lalo na sa bumuto sa iyo. Pasalamat ako sa Diyos. Sa pamilya din ng President Rodrigo Roa Duterte, nandiyan din ang ating mahal na Vice President-elect Sara Duterte, 10 na mamahal niyo sa buhay. Salamat po sa lahat ng mga gagawin natin. Tulong-tulong tayo para sa hustisya, kapayapaan sa bansa natin, para makamtan natin itong kasaganahan na ipinangako ng magbabaya manama sa Mindanao, na kanaon, hindi na kanaon pangalan mo ngayon, kundi manubo na. Pero mahirap ka ngayon. Pero pagka dumating ang hustisya sa bansa natin,
magkaroon tayo ng kayamanan na walang pagkaubos. Ikaw ang pinakamayaman sa buong daigdig at mayroong dagdag pa kapin, buhay na walang hanggan. Salamat, purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng bagay. Na sa araw-araw sikapin namin, makapag-inform kami sa buong Pilipinas, sa buong daigdig sa hustisya. Dahil ang Ipralo will give justice to humanity and to the rest of the globe. Kaya purihin ka, pasalamatan, dakilain ka lagi ng aming kaluluwa, ng aming espiritu, ng lahat ng mga apo dito, lahat na nakikinig ngayon. Bilhada de Allah da Muhammad da resmi de filete Allah, la ilaha residet kusmi de filete Allah, wa la ilaha illa rasmi de fodete Muhammad, walhanda illa la ilaha illa rasid, walhanda illa la ilaha rasmi de Muhammad, la ilaha illa walhanda illa illa rasid, illa walhanda illa rasmi de rasmi de Muhammad, la ilaha illa rasid rasmi de Isang cô Vũ chỉ sinh sao lỗ con cô Vũ, chỉ sinh sao lỗ con cô Dìa, chỉ sinh sao lỗ con cô Vò, chỉ sinh sao lỗ con cô Vũ, chỉ sinh sao là chân sinh sao lỗ con cô Vũ chỉ sinh sao, chỉ sinh sao lỗ con cô Vũ, chỉ sinh sao cô Dìa chỉ sinh sao lỗ con Vũ, chỉ sinh sao lỗ con cô Vũ, chỉ sao con cô Vũ lỗi, chỉ sinh sao cô Dìa sao lỗ con cô Vũ, chỉ sinh lỗ cô Dìa sao sao cô Dìa. Isa lau kong ku vu vu hong ko hu. Isa lau kong ku isa lau. Isa song ko vu hong ko vu. Isa lau kong ku isa sao lu ya. Isa lau kong ku vu vu. Isa sang ko vu ha sa salam ko. Yes, salamat to Diyos. Ira kita santa ko sadara. Marako jama kasada taraga sada turus emena mama. Barasidu jama sada trisi go domoro kosama yarta mama. Kosido trusi go mata prasinda rakul subguna mata para batum. Damarawasida krasido kudama ya sada tamama. Rasuda rususis rasi rokromoda paramatan mama. Raya lo turaga sada tramasta paratum. Nikarasana tasya kosina tramas. Yesara kasana. Salamat po sa Diyos. Salamat. Purihin ka at pasalamatan, dakilain ka sa buhay na binigay mo sa amin, na hindi mo tinitingnan ang aming kasalanan, kundi tinitingnan mo ang buhay namin, na buhay po kami, nakaharap sa pag-upo. Purihin ka at pasalamatan, dakilain ka. Kung anuman mga pagkasala namin, patawarin kami. Kung anuman mga karamdaman namin, alisin mama. Ikaw lamang ang makaalis sa lahat ng mga karamdaman, problema namin sa buhay namin. Kaya pinasasalamatan namin ito sa iyo, Ama. Allah, resmi de filite Allah, sa Diyos na Ama makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang totoong tao, totoong Diyos na sinasamba namin sa lahat ng panahon. Kaya purihin ka at pasalamatan, dakilain ka sa araw nito na kami sama-sama magpupuri sa iyo. Magpasalamat sa walang hanggang pasalamat, lalo na sa aming mahal na President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kay Vice President Sara Duterte Carpio, sa lahat po din ng mga government official, lalo na sa mga kabinete na pinipili ngayon ni BBM na maging inspirasyon niya para sa pamamahalan niya sa hustisya sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. At pasalamatan, Ama, sa dakilang pag-inigyan mo kami ng mga taong instrumento sa kapayapaan, sa hustisya, mga tao na walang personal interest, kundi para sa bayan namin at para sa buong daigdig. Salamat po itong umaga nito sa lahat ng grasya na binigay mo sa amin. Purihin ka at pasalamatan, dakilain ka. Salamat po at magandang umaga po sa lahat.